Hello po. Ako si Richelle, isa sa nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng simpleng hiling. Una sa lahat, nagpapasalamat ako kay Ate Apple sa oras na inilaan niya sa akin para makapagkwentuhan. Actually, hindi ko siya in-expect. Si Ate Apple kasi, kahit hindi mo siya nakakasama ng matagal, pero once na nakasama mo siya, ma-feel mo talaga yung pagiging comfy sa kanya. Doon ko talaga nakita yung passion niya na makatulong sa ibang tao. At isa pa sa nagpabilib sa akin sa kanya is yung pagpa-prioritize niya sa kanyang pamilya. Like, 'di ba? Paano? Paano niya nagagawa 'yun? Parang ang hirap no na i-prioritize mo yung pamilya mo habang tumutulong ka sa ibang tao. So, yun. Yung binigay niya sa akin na allowance is napakalaking tulong na siya para sa isang estudyante na katulad ko. And sana lahat ng natulungan ni Ate Apple ma-inspire din kayo sa pagtulong sa ibang tao. Kahit anong paraan pa yan. Maliit man o malaki, napakalaking impact na yan sa buhay ng ibang tao. Di ba nga, masarap sa feeling na natutulungan ka, pero mas masarap sa feeling na nakakatulong ka. Ate Apple, thank you and good luck sa journey na tinatahak mo. Ipagdarasal ko ang tagumpay sa lahat ng bagay. Mag-iingat ka po palagi and God bless you po. Hello mga ka-happies, this is my first time to meet Rachel at inintay ko siya from school. So nandito ako sa SM at ibibigay ko ang kanyang allowance. So naisip ko, well hindi pa rin ako kumakain, lilibre ko na rin siya. At eto na nga, hindi ko nasama yung first encounter namin, so sobrang excited ako. At yun na nga, nararamdaman ko na sobra siyang nahihiya sa akin. So, I'll make my way to make her comfortable para ma-let out niya yung emotion. Kasi, ramdam ko talaga na talagang nahihiya talaga siya. At yun na nga, sabi ko kumain muna kami. Dapat i-Jollibee ko siya, kaya lang punong-puno. That time sa Jollibee, sobrang crowded. Kaya naman sabi ko, sige, okay lang ba na kumain ka ng Turks at saging muna tayo. Ayun, she's really happy at talagang nung una, ayaw niya talaga kasi nahihiya nga siya. Sabi ko, wag kang mag-alala, hindi naman to kasama sa allowance. So, nung start na kumakain na kami, she started to open up. At syempre, kapag ang isang tao ay nag-start na mag-open sa'yo ng buhay niya, ang ibig sabihin nun, komportable na siya sa'yo at kailangan ingatan mo yun. Yung tiwala niya sa akin to open up her problems, yung kanyang sadness, yung kanyang struggles. Ako ay natutuwa at na-overwhelmed kasi she look at me as an inspiration to do better. Kasi I think this is one of the way ni Lord para magkausap rin kami kasi kailangan niya to. This time, I felt that when the time that she's comfortable, so I'll make sure na she will be happy in a short period of time. Kasi this time, meron siyang exam kinabukasan at sabi ko nga, okay lang yan, huwag kang masyadong mag-focus sa sobrang pressure at stress kasi she is a medtech So napakaraming hirap, 'di ba? Kapag ikaw ay nag-aaral ng medtech, laging puro aral, so wala na siyang time sa kanyang me time or alone time or happy time. So kahit simple lang yung aming banding, natuwa naman ako kasi sobra siyang masaya at ayaw na pa nga akong iwan the time. Sabi ko, hindi, kailangan mo nang umuwi at mag-aral. At doon ko siya mas nakilala. Sobra akong natutuwa kasi napakabait ng bata talaga. Napakaswerte ng kanyang mga magulang kasi napakasipag niyang mag-aral at talagang gusto niyang makapagtapos. So sabi ko nga sa kanya, whatever happens, ikaw ay mag-focus lang sa positive at
sa dreams mo. Kasi napakaganda ng pangarap ni Rachel. Alam mo yung gusto lang niya makapagtapos siya, makatulong sa magulang, at syempre, yung mapatunayan niya na hindi nasasayang ang napakalaking tuition na binabayaran din naman ng kanyang mga magulang dahil siya ay porsigido mag-aral. So, yun yung na-proud naman ako sa kanya kasi bihira ngayon sa mga student talaga na they are very passionate when it comes to their goals. Kasi 'di ba, kapag ka estudyante ka, kailangan may layunin ka. Kailangan meron kang aim na talaga makapagtapos ka at matupad mo yung kung anong gusto mong maging buhay after mo ng pag-aaral. So, I'll give her a lot of advice and tips. Siyempre, know how to balance. Kasi talagang sobrang seryoso siya mag-aral. Sabi nga niya sa akin, nung time lang na nagkita kami, yun lang yung time na parang naging free bird siya ulit. Kasi the time, talagang nakita ko naman talaga sa kanya na sobrang she's really into studying talaga. Kaya believe naman ako. Kasi hindi naman ako ganyan nung ako nag-aaral. Very cool lang talaga ako. Kumbaga pasaway na bata, no? Pero sabi ko nga sa kanya, okay lang yan. Okay lang naman maging masaya minsan, di ba? At hindi lang minsan kailangan araw-araw. Kahit na gaano kabigat ang iyong pinag-aaralan, kailangan, syempre, i-make sure mo na ikaw pa rin ay masaya. At yun nga, sana ay na-inspire talaga kita, baby, na kahit pa paano when I share also half of my story. Half of my story pala. Kasi masyadong mahaba dun. Pero natuwa ako kasi hindi ko din talaga ina-expect na si Rachel, kasi she is like an introvert, pero pag nakasama mo siya at nakuha mo yung tiwala niya, she is very transparent and talagang nagiging extrovert siya. So yun yung kagandahan kay Rachel, kapag siya ay komportable na sa'yo, talagang magtitiwala siya sa'yo. At isa nga siya sa naligid kahapis natin na hindi ko din ina-expect, kasi alam ko tong batang to ay very, very mahinhin at talaga at tahimik. I didn't expect na she will join in this, kind of program, kasi nga alam ko na talagang very serious lang siya. Pero natutuwa ako kasi sabi niya sa akin, matagal naman na daw siyang nanonood at sumusubaybay sa akin, and she's really fond talaga na yun nga sa personality ko, at she's also looking up to me as well as her inspiration. So yun yung nakakapagpalaki ng puso ko, kasi alam niyo mga kahapis, ako naman ay basta kung masaya ako, masaya. Pag galit siya. Basta kung ano yung makita nyo sa akin or yung pagkakakilala nyo sa akin inside and out, behind the camera, ako pa rin to. Ganito lang talaga ako, loka-loka. So alam nyo na. At yun nga mga kahapis, ako ay natutuwa dahil very worth it ang aming pagkikita kahit sandali lamang. At baby Rachel, always remember what I told you, to be always grateful and be proud of yourself, kasi you're doing better, you're doing good, at proud na proud ako sa'yo. I'm sure proud na proud din ang parents mo sa'yo at ang family mo. Go for your dreams, at nandito lang ako para sa'yo, at sana palagi mong tandaan yung mga advices or payo ko sa'yo, kasi it's for you and I love you.